hapon po muli sa inyo mga kapatid, mga kaibigan na sumusubaybay sa oras ng Biblia. Ngayon po kami ay naririto dito sa mula sa Nabotas na nagbabalita sa inyo ng magsalita ng ating Panginoon sa pinamagatang oras ng Biblia. Magandang hapon po sa aming mga giliw na taga-subaybay sa aming programang Oras ng Biblia. Ngayong hapon po ay ang tatalakay si Brother Elias at binabati namin ang aming mga kapatid na mula sa Mindanao, taga Mindanao at taga Visayas at ganoon na rin ng mga dito sa taga Norte. Lahat po kayo ay aming inaasahan na suportahan ang aming programa sa paglalahad ng mga katotohanan. Muli, magandang hapon sa oras na ito sa mga nanonood o nakikinig ng aming programang ito. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay ng programang ito na naway ito ay lumawig at patuloy na may pahayag ang ayon sa katotohanan. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay dadako na tayo sa pananalangin sa pangunguna ni Brother Fred. tayo po ay manalangin. O Panginoon Diyos na pinakadakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay humihiling ng gabay sa oras na ito. Nawa Diyos ay gabayan mo, ingatan mo po ang bawat sa amin. Bigyan mo naman ng katalinuhan na nagmumula sa iyo. Nawa ang iyo lamang kalooban ang mahayag sa hapon ito. Tulungan mo kami, Ama, na nawa ay mabuksan ang isipan ng mga nanonood at mga nakikinig sa programang ito. At lubos kami ang nagpapasalamat na patuloy mo kami binibigyan ng pagkakataon, oras at lakas na nagagawa namin ang mga ganitong bagay. At tulungan mo, Ama, ang aming maglalahad sa hapon ito, si Brother Elias. Bigyan mo siya, Ama, ng kalakasan. At umaasa kami, Ama, na lahat ng aming masasabihin, Ama, ay ito ay maging pakipakinabang sa mga taong sumusubaybay at naghahanap ng katotohanan. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming hinihiling at pinagpapasalamat namin sa aming dakilang tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Amen. Amen. Ngayon po, para po sa ating pag-aaralan ngayong hapon, pinamagatan po itong kapag ang isang tao ba ay naging Kristiyano, hindi na siya mapapahamak o maiimpyerno. Yun po ay ilan sa mga aral na itinuturo ng mga denominasyon na mula sa itinuturo ni John Calvin na kung tawagin, once saved, always saved. Yung perseverance of the saints, kung tawagin, na kahit pa siya magkasala, kahit pa siya gumawa ng kahit pa heinous crime pa yan, mabigat na kasalanan, siya ay mananatiling ligtas dahil siya ay pinili ng Diyos para iligtas. Ganun kamiserable at saka desperado ang tao para magkaroon ng kaligtasan. Sinisikap ng tao na hanapin sa pamamagitan ng kanyang katwiran na ang tao ay maliligtas at ligtas talaga. Pero ganun pa man, ang pananampalatayang ito mula sa salita ng Diyos, gaya nga ng sinasabi natin sa 1:8:32, pero wala po dito sa outline natin. Sabi nun, ang kasalanan o ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang katotohanan, ang tinutukoy doon, ang salita ng Diyos. Siya ang may makapangyarihan para tayo magkaroon ng kaligtasan. Ibinigay na sa atin ang plano. Kaya naman sa aklat ng unang 1:8 hanggang 10, sabi po rito sa nakasulat po, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi nating tayo hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ito ang pagkasabi. Salamat, Brother Jun. Brother Juan, nakita natin mula sa banal na kasulatan, gagawin nating sinungaling ang ating sarili. Higit sa lahat, ang Diyos, gagawin nating sinungaling kapag sinasabi natin na tayo hindi nagkakasala. Pero hindi naman nagkulang ang kasulatan para linisin muli kung ang Kristiyano magkasala. Sabi, ipahayag niya ang kanyang kasalanan. Pagka na ipahayag, sabi, tapat at banal ang salita ng Diyos.
ang Diyos para tayo linisin sa ating mga kasalanan. Ganun din ang binabanggit sa Hebreo 6, 4 hanggang 6. Sige ba? Sige, Brad. Hebreo 6:4, sapagkat tungkol sa minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at ng mga nakabahagi ng Espiritu Santo na nakalasap ng mabuting salita ng Diyos ng mga kapangyarihan ng panahong darating, at saka nahiwalay sa Diyos, ay di na maaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahiyan. Nakita natin, nakalasap, minsang naliwanagan, itong mga tao na naging Kristiyano. Kaso nagkasala, saan nahiwalay sa Diyos? Ang sabi, muli nilang ipinapako ang Panginoon sa hayag na kahiyan. Na yung pagkakasalanan na ito, kahit ang pagsisisi, hindi na makapangyarihan para sa kanila. Ganun yung kasalanan na ginawa ng mga taong ito. Maliwanag na ang tao kapag naging Kristiyano, hindi ibig sabihin hindi na siya mapapahamak sa impyerno. Meron talagang tao na kapag sumuway sa utos ng Diyos, yun yung kasalanan na hindi na pwedeng baguhin pa ng pagsisisi. Yun yung sinabi rito, kahit magsisi pa siya, hindi na kaya. Yun ang nakalulungkot na magawa ng isang Kristiyano, na kasalanan na hindi na maaaring baguhin pa ng pagsisisi. Na naitaguyod ng kasulatan yung punto na dapat po nating makita pagdating sa Kristiyano na nagkakasala, Kristiyano na mapapahamak. Hindi dapat nating panghawakan na kapag ikaw ay Kristiyano na, hindi ka na maliligtas o hindi ka na mapapahamak, hindi ka na mapupunta sa impyerno. At ganyan naman ang pamarali ng maraming mga denominasyon, reliyon na nag-aangkin na sila ay Kristiyano at hindi na mapapahamak. Ikaw ay magkakaroon na ng kaligtasan kapag manib ka sa iglesia ng ating Panginoong Kristo. Totoo naman po yun kapag katunay na sa Kristo ang ating pinupuri, sinasamba bilang isang hari. Pero kapag si Kristo at saka ang tao, si Kibuloy at saka si Kristo at saka si Manalo, si Kristo at saka si Soriano, si Kristo at saka mga namiminuno, hindi po ganun ang aral ng kasulatan. Ang aral ng kasulatan, si Kristo ang ulo, siya po ang masusunod. At ganito natin ipinakikita sa pagkakataong ito kung paano ang ating Panginoong Kristo nagpupuno sa atin sa pamamagitan ng kanyang kasulatan. Napatutunayan natin ang bagay-bagay sa pamamagitan ng kasulatan. Gaya ng ang Kristiyano ay mapapahamak kapag siya ay sumuway sa utos ng Diyos. Mayroong mga tinutukoy ang Biblia. Tinutukoy niya, Kristiyano, mapapahamak. Pansinin natin sa aklat ng 1 Korinto 15:1 hanggang 7. Sa kasalukuyan, nababalita na sa inyo may pakikiapid. At ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kaniyang ama. At kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkos ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gayanang gawang ito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Aking ang hinahatulan na ang gumagawa ng bagay nito na tulad sa ako'y nahaharap sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nagkakatipong kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Hindi mabuti ang iyong pagmamapuri, hindi ba ninyo nalalaman
ng konting libadura ay nagpapakumbo sa buong limpak. Alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang libadura, sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay nahain na makatuwid bagay si Jesus. Salamat po. Nakita natin kung paano yung history ipinakita sa atin ni Pablo na isulat mula sa aklat ng Korinto, Kapitulo 1 o Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 7. Ang mga Kristiyano na kinakalinga at tinatanggap ang isa pang Kristiyano na nagkakasala, binalaan ni Pablo. Sabi niya, mapagpalalo kayo. Hindi kayo bagkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang makasalanan. Ang isa na nagtataglay ng asawa ng kanyang ama, stepmother niya, pinatulan niya. Yun yung Kristiyano na nagkakasala. Ang sabi ni Pablo, disiplinahin yan, aking inahatulan yan. Ano ang hatol? Ibigay kay Satanas. Ano ang layunin? Para makipag-away? Para hindi na makabalik sa iglesia ng ating Panginoon? Kasi merong aral na ganun. Pagka naitakwil ka na, kahit mabait ka pa, kahit nagsisi ka pa, hindi ka na makakabalik dahil tinakwil ka na ng iglesia. Pero dito, ang utos ng kasulatan, itakwil yan para magsisi at bumalik. Pagka itinakwil yan upang ang katawan, sabi, maibigay kay Satanas. Yung gawa ng laman, bumalik kay Satanas. Hindi niya na muling susundin o mapahikayat muli sa laman, kundi ang espiritu sa araw ng pag-uukom may baligtas. Yun ang plano ng pagdidisiplina. Pero ngayon, yung punto na nais nating makita rito, may mga Kristiyano na nagkakamali. At yung mga Kristiyano na nagkakamali, hindi natin inaasahan, na tatalakay pa rin ito yung maling paraan ng pagdidisiplina ng mga denominasyon. Napaka tinakwil nila ang isang tao, kahit magsisi ka pa, ano pang gawin mong pagpapakabait, hindi ka na makakabalik dito dahil naitakwil ka na ng iglesia. Ganun yung pamarali ng mga pangangaral ng mga tao sa panahon ngayon. Pero nabasa natin hindi ganun sa iglesia ng ating Panginoon. Nakita natin yung punto. May mga Kristiyano na nagkakasala talaga. At yun ay hinahatulan ng kasulatan. Gaya nga ni Pablo, hinatulan niya. At inutusan ni Pablo mga kapatid na ibigay o alisin ninyo, hatulan din nila. Na ang layunin, hindi para awayin niyang kapatid, kundi para maibalik na muli sa tamang espiritu ng aral ng Diyos. Ang sabi sa Gawa 8:13 hanggang 21. Ito puro history po itong binabasa natin, may kahabaan. Gawa 8:13 31 hanggang 21. At si Simon man ay naniwala rin. At nang nabautismo na, ay nanatili siyang kasama ni Filipe at nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa, ay napahanga siya. Nang mabalitaan nga ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan. At nang sila'y makalusong, ay ipinanalangin nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo, sapagkat ito'y hindi pa bumababa sa kaninuman sa kanila, kundi sila'y nangabautismuhan lamang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang magkagayon na ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. Nang makita nga ni Simon sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol, ay ibinigay ang Espiritu Santo, ay inalok niya sila ng salapi na sinasabi, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sino mang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Datapwat sinabi sa kanila ni Pedro, ang iyong salapi ay mapahamak na kasama mo, sapagkat iniisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Wala kang bahagi ni kapalaran man sa bagay na ito, sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harap ng Diyos. Nakita po natin nang
ng mangaral itong si Felipe sa Samaria, ang mga kapatid ay nabautismuhan, kasama na nga po doon si Simon na isang manggagaway. Si Simon nakasaksi ng mga himala na mga tanda na ginagawa ng mga apostol. Nang makita niyang na isasalin pala, na ipapasa pala itong tanda na nagagawa sa pamamagitan ng Espiritu Santo, inalok niya ng pananalapi itong mga apostol para magkaroon din naman siya ng tanda, baka pag-perform din siya ng mga himala. Ngayon, ang sabi ng apostol, sabi ni Pablo, ni Pedro po, sabi ni Pedro, ang iyong puso ay masama at ang iyong salapi at ang iyong puso masama, mapahamak, sabi. Baka hinatulan itong si Simon dahil pinangungunahan niya yung Espiritu Santo kung sino ang kanyang pagkakalooban, dahil ang Espiritu Santo ang nagde-decide. Mismo sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng bibig ni Pedro, wala kang bahagi ni kapalaran. Ang pagbibigay ng tanda, yan ay nasa kapalaran. Anong kapalaran? Ang Diyos ang pumipili. Diyos ang nagbibigay ng atang kung sino ang pagkakalooban ng Espiritu Santo. Kaya sabi, wala kang bahagi ni kapalaran sa bagay na yan. Ang iyong salapi ay mapahamak. Magsisi ka nga. Yun ang sabi, magsisi ka nga. Nakita natin, merong Kristiyano na hindi nananatili sa utos ng Diyos. Gaya nitong si Simon na nagkamali, nagkasala. At itinuro din naman ng Espiritu o ng salta ng Diyos kung paano muli itong si Simon ay makapanunumbalik sa pananampalataya. Pinagsisi siya. Magsisi ka nga, sabi. Nakita natin na hindi komo na ang tao ay naging Kristiyano, hindi na mapapahamak. Kinakailangan ang tao para manatili sa pananampalataya, iingatan ang pananampalataya. Kapag hindi iningatan ang pananampalataya, mababaliwala rin ang kaniyang kaligtasang inaasahan. Kaya ang sabi, magpahayagan kayo, ang sabi ng Espiritu o ng pananampalataya ng kasalanan sa isa't isa. Pansinin natin kung paano ang Kristiyano, sa number 5 na po tayo, kung paano ang Kristiyano ay napapahamak sa pamamagitan ng pananampalataya, at sa pamamagitan din ng pananampalataya ang Kristiyano ay maliligtas. Ang tao ay pwedeng maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi sa 1:8:24, 1:8:24. Teka, mali. 1:8:24. Ito po ang pagkasabi. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Nakita natin, kapag sumampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo, tayo'y maliligtas, mamamatay na, o hindi na mabubuhay pa sa kasalanan. Pero kung ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, babaliwalayin natin, mapapahamak din tayo. Yun mababasa natin sa aklat ng unang Timoteo o ikalawang Timoteo 2:18. Ikalawang Timoteo 2:18, sabi dito, na mga taong tungkol sa katotohanan ay nakasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakarana at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Ito si Himeneo at saka si Pileto. Si Himeneo at saka si Pileto nangasinsay, humiwalay sa pananampalataya. Ano yung kanilang pagkakasinsay o yung maling aral na tinuturo nila? Tapos na ang pagkabuhay na maguli.
Walang pagkabuhay ng maguli. Nangyari na yan. Nabuhay na maguli na ang ating Panginoong Kristo. Itinuturo nila na wala ng pagkabuhay ng maguli. Dahil ilang taon na namatay si Kristo, bumalik na ba? Hindi pa bumabalik. Baga, kinukumbinsi niya ang mga Kristiyano na tapos na o wala ng pagkabuhay ng maguli. Nakita natin, simula doon sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, pagka binaliwala mong pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, mahatulan tayo gaya ni Himeneo at si Pileto. Sa biyaya, sa pamamagitan ng biyaya, tayo'y mga liligtas. Pero ang tao pa pwede rin mahulog mula sa pananampalataya sa biyaya. Pansinin natin sa aklat ng Efeso 2:8. Efeso 2:8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sa biyaya kayo'y nangaligtas. Pero ang sabi sa Galatia 5:4, pwede rin naman ang isang Kristiyano ay mahulog mula sa biyaya. Galatia 5:4. Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong na mag-iibig na aring ganap ng kautusan, nangahulog kayo mula sa biyaya. Nahulog pala eh. Baga, parallel ito, kaparehas ito na kung ikaw ay Kristiyano, maliligtas. Pero pwede rin na hindi ka maligtas. Paano tayo naging Kristiyano? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo rin ay mapapahamak kapag hindi natin pinahalagahan ang mga kasulatan. Ang dugo ng ating Panginoong Kristo nakapagliligtas. Banal. Sabi sa Efeso 1:7. Nasa kanya ay mayroon kayo sa ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kaniyang biyaya. Pero sa Hebreo 10:29. 10:29 Hebreo. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na naukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa Espiritu Santo. Nakita natin, ang dugo ng ating Panginoong Kristo makapangyarihan para tayo hugasan, patawarin sa ating mga kasalanan. Pero ang Kristiyano, kaya niya rin yurakan, apakan, ilagay sa ilalim ng kanyang paa, yurakan ang dugo ng ating Panginoong Kristo. Sabi ng sumulat ng Hebreo, yan ang paghihigantihan ang mga kaaway sa araw ng paghukom. Nakita natin yung magkakatulad at magkakalebel na ginagawa ng isang Kristiyano. Ang Kristiyano po pwede rin mapahamak. Gaya ng pananampalataya na hindi pinahalagahan ng isang Kristiyano, papapahamak siya. Ang biyaya na nagligtas sa kanya, hindi niya pahalagahan, papapahamak siya. Itong dugo ng ating Panginoong Kristo na naghugas at tumubos, nagpatawad sa ating mga kasalanan, kapag niyurakan niya yan sa pamamagitan ng pagbabaliwala sa utos ng Diyos sa pagsamba, yuyurakan niya yan, mapapahamak. Pasinin pa natin ang isa pang halimbawa sa Mateo 1:21. Mateo 1:21. At siya ay manganganak ng isang lalaki. Mateo 1:21. Opo, Mateo 1:21. Manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sabi, ang ating Panginoong Kristo tatawagin Jesus dahil siya ang tagapagligtas ng kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At ang kahulugan ng Jesus na ito, sa pagpapatuloy, siya ay Diyos o Emmanuel. Ang Diyos ay sumasa atin. Simple lang naman yung salitang o yung pangungusap na ginamit. Ang Diyos ay sumasa atin sa katawang tao. Yun ang ating Panginoong Jesus. Pero pwede rin namang itanggi na si Kristo ay isang tagapagligtas.
Ang sabi sa aklat ng 2 Pedro 2:1. 2 Pedro 2:1, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta. Nagkaya naman sa inyo, magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makapapahamak na mga hidwaang pananampalataya na itinatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na nagtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Nakita natin ang mga bulaang guro. Ano ginagawa ng bulaang guro? Itinatatwa ang Panginoon na bumili ng kanilang mga kasalanan. Paano mo itatatwa ang ating Panginoon? Palitan mo si Jesus. Pinapalitan, itinatatwa mo na yung kanyang pagka-Diyos. Gawin mo si Kristo tao lang, huwag mong gagawing Diyos. Ituro mo si Kristo tao lang, hindi Diyos na nagkatawang tao, ayon sa turo ng kasulatan. Pagka ganun ang tinuro mo, itinatatwa mo ang aral ng pananampalataya. Ang maliwanag naman sinabi, Mateo 1:21 hanggang 22, si Kristo tagapagligtas. Na bakit siya tinawag na tagapagligtas? Siya ang Emmanuel, ang kahulugan ay Diyos ay sumasa atin. Ituro mong tao lang yan. Hindi siya Diyos na gaya ng binanggit sa 22. Itinatatwa mo na yung katotohanan na si Kristo ay Diyos na nasa katawang tao. Nakita natin kung paano ang Kristiyano nagkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, mapapahamak din siya. Itinuro din sa atin ang kasulatan kung kapag ang isang Kristiyano ay nagkasala, may gagawin siya, magsisi at bumalik, magsisi at sumampalatayang muli. Gaya ng ginawa ni Simon, gaya ng ginawa ng mga Kristiyano, sabi nga, hindi na lamang natin binasa Santiago 5:16, magpahayagan kayo ng inyong mga kasalanan, para karoon ng kaligtasan dahil ang panalangin ng taong matuwid, sabi, tinatanggap ng Panginoon. Ganon din sa 1:1-8 na binasa natin kanina. Kung ipahayag mo ang iyong kasalanan sa Panginoon, tapat at banal siya na tayo'y patatawarin. Hindi nagkulang ang Diyos kung paano ang tao, pagka nagkakasala sa buhay na ito, ay may babalik siya sa pananampalataya. Yun yung paraan para maingatan ng pananampalataya at matapos natin ang buhay na tayo'y nananampalataya na nasa tamang iglesia. Hindi tayo nahihiwalay. Yung pinangahawakan ngayon ng mga tao na once saved, always saved, na kapag ka ikaw yung nabautismo at Kristiyano ka na, hindi ka na mapapahamak o hindi ka na mapupunta sa impyerno, hindi ka na magkakasala. Yun hanapin po natin yung book, chapter, and verse dun kung meron kayong maipahayag. Kaya ano po sa maikokomento nyo, brother friend, sa nalalaki po natin ito. Muli, magandang hapon muli mga taga-subaybay. Ang pagiging Kristiyano po, ang kaligtasan po natin, ito po ay hindi po naka-fix. Mayroon po itong kondisyon. Sabi nga po sa Juan, sa unang Korinto 15, sabi dito sa unang Korinto 15, 1 hanggang 2, ang nakalagay dito ay ito. Ngayon, pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamagitan naman nito, ligtas kayo kung may kondisyon po ang ating kaligtasan. Hindi po pwedeng pagka naligtas ka na forever. Wala pong ganun. Dahil lang may kondisyon meron po tayong gagawin. Sabi nito sa pamagitan ito, ligtas kayo kung yung salitang kung, yun po yung dapat maunawaan natin, na hindi po hanggang doon lang tinanggap mo ng ating Panginoon na siya ang tagapagligtas, ligtas na tayo. Hindi ganun. Sabi dito, kung matyaga ninyong iingatan, pinaiingatan sa atin yung kaligtasan. Bagamat yan ay libre na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo,
yan po ay ingatan natin. Hindi po dahil libre lang ba yan, ibiyaya, sabi dito sa Babaliwalay na. O dahil bigay lang, hindi na natin pahalagahan. Sinabi dito, pag kailangan natin ang pagtsaga, ingatan natin. Dahil yan po ay mawawala pagka hindi po natin iningatan. Sabi dito, maliban na kung kayo ay dito, iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo ay magsisampalataya ng walang kabuluhan. Kung wala talagang kabuluhan, walang ano doon. Hindi na iningatan, hindi na iingatan. Pero hindi po ang kaligtasan ay mananatili kahit wala na tayong gagawin. Hindi pwede. Hindi, gano'n. Hindi po pwede. Malinaw po pakalagay po dito sa unang Korinto 15, unang gandos. Ingatan po natin ang ating pong kaligtasan. Brother John? Yun po ang sa ating pong talakayin na ang isang Kristiyano po, sabing gano'n, na siya ay sinasabi ng iba na hindi na raw pwedeng mawala o hindi na pwedeng magkasala. Meron tayong isang talatang babasahin na magandang paliwanag po. Na ang sinasabi dito sa Revelation 2 talatang 10, huwag mong katakutan ang mga bagay na inyong malapit ng pisit. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok, magkaroon kayo ng kapaghatiang 10 araw, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Pansinin natin, yung talatang ito, na ang sinasabi rito, yung pagtatapat na hanggang, kailan po? Hanggang sa kamatayan. At pag natupad po natin, ang pagtatapat na yan, meron po tayong reward sa Panginoon. Ano po yun? Yun tinatawag na putong ng buhay. Kaya hindi natin pwedeng iangkop yung salitang hindi na maaaring mawala ang isang Kristiyano o hindi na maaaring magkasala sa paningin ng Diyos dahil mayroon mga nakasulat dito na kondisyonis po ito, isang pagtatapat hanggang sa kamatayan at bibigyan ng putong ng buhay. At hindi lang po yan na ang sinasabi dito, yung pong talatang Juan 15 talatang 4, ito po yung napakagandang paliwanag po. Ang Juan 15 talatang 4, babasahin ko po sa inyo. Ako'y kayo'y mananatili sa akin, ako'y sa inyo, gaya ng sanga na makakapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y nananatili sa akin. Yung pagkasulat po nito, isa pong napakaganda rin paliwanag na ito, na yung nananatili daw, sabing ganon, siya ay makakapagbunga. At kung ikaw ay hindi na nananatili sa sanga, ibig sabihin, laglag ka na sa sanga. Ikaw ay matutuyo ka, may hiwalay ka. Kaya hindi natin pwedeng iangkop talaga ang salitang hindi mawawala o hindi magkakasala. Dito sa mga talatang ito po'y napakasimple at madali pong intindihin. Maraming salamat. Salamat. Sir Jess. Oo nga ba? Nakita natin sa mga sinabi po ni Brother John, Brother Fred, na mga kondisyon paano may ingatan ng isang Kristiyano ang pananampalataya. Siyempre, kung paano matatapos ang isang Kristiyano ang buhay na mayroong kaligtasan. Pinawakasan nga na talata ni Brother John na magtapat ka hanggang sa kamatayan at magkakaroon ka ng putong ng buhay. Na nakita natin yung buhay talaga ng isang Kristiyano dinesign sa pananampalataya. Yung nga lang, naaagaw ng technology at saka ng kayamanan, ng karangyaan sa buhay na ito. Na mayroong taglay ng katalinuhan pero hindi sapat para makapagligtas ng ating kaluluwa. Kaya sa pagbati po, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsuporta, pagsubaybay sa mga kapatid sa Nabotas, sa Mikawayan, sa iba't ibang lugar, sa Minuyan, sa Bicol, at saan man po naroon kayo, mga kapatid sa Mindanao. Marami pong salamat. Muli po ay kami po yung bumabati at nagpapasalamat kami sa patuloy niyong pagsubaybay o pakikinig na aming pong
programa na Oras ng Biblia. Naway pagpalain tayo ng Diyos, bigyan pa tayo ng kalakasan, at nawa magpatuloy pa kami sa aming pong programa. At maasa kami sa iyong aming mga tagapakinig, sa aming mga taga-subaybay na tulungan din nyo kami kung paano natin ay pagpapatuloy at may mulat sa mga tao ang katotohanan. Isang pagbati muli sa mga nanonood ng programang ito. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong lahat. Naway patuloy niyong subaybayan ng programang ito at marami pa kami mga talakayin na aaralin upang ito ay mapag-aralan natin, matutunan po natin ang tunay na daan o ang relihiyon na ating inaaniban. Muli po kami nagpapasalamat sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Juan. At tayo po'y mananalangin. Tayo po, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, patuloy po, O Diyos, ang aming mga pasasalamat sa oras na ito, na patuloy mo kaming ginabayan sa aming mga gawain, sa aming pangaral, sa programang ito. Salamat sa iyo, O Diyos, na binigyan mo kami ng talino, kalakasan upang maihayag ang katotohanan, upang mga maraming mga relihiyon na mga sila'y hindi namumulat sa katotohanan. Nawa, O Diyos, mulatin mo sila, paliwanagin mo ang kanilang mga paningin upang ang mga katotohanan ay ito ay kanilang makita at ito ang kanilang sundan at gabayan. Muli po, O Diyos, kami po yung pupuri sa iyo, nagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristong tagapagligtas. Amen. Amen. Ang inyong lingkod mula sa Oras ng Biblia.